Ang pupuna sa matagal ng problema ng Pilipinas sa World Cup, ang dahilan kung bakit hindi pwedeng bitawan ng SBP si Kai Sotto, at ang posibleng maglalaban-laban sa last slot ng Gilas Final 12 lineup para sa World Cup. Alamin, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Good news para sa lahat ng mga Filipino basketball fans at mga panatiko ng ating national team na Gilas Pilipinas. Kagabi, inanunsyo na mismo ng presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Sir Al Panlilio na clear na si Kai na maglaro sa ating national team. Meaning tapos na ang drama sa ating pambansang koponan at pure practice at preparation na lang ang gagawin nila patungong World Cup. Pero tulad ni Scottie Thompson at Jordan Clarkson ay bakit kaya hindi mabibitawan ng basta-basta ng SBP at ng Gilas coaching staff ang isang Kai Sotto? Maliban sa libo-libong fanbase around the world na hawak ng ating pambato ay may importanteng role si Kai sa ating national team this World Cup na makakasolve sa matagal ng problema ng Gilas sa world stage. Ito nga yung size or height advantage. Isa ang Pilipinas sa mga basketball religion country sa mundo. Ngunit sa kabila ng marami tayong mga mahusay na malalaro ay hindi tayo nabibiyayaan ng mga bigs na masasabi nating maraming abilidad sa aktwal na laro. Sa mga guards marami tayo, aminado tayo dyan. Pero sa mga sentro ay kulang na kulang. Though may mga sentro tayong may skills, ngunit hindi sapat ang height upang makipag-compete sa world stage of basketball. Kung kaya't ang bagay na may bibigay ni Kai sa team ay ang tangkad. Idagdag pa natin ang mga skills and abilities. Tandaan na sa national team napipiga ng gusto si Kai at nailalabas nito ang kanyang husay sa big man. Nagiging punto ng opensa at depensa si Sotto sa ilalim at nabubus pa ito lalo sa tulong ng ating mga guards tulad ni Clarkson, Thompson at Dwight Ramos. Tapatan na tayo dito. Walang sino man ang pwedeng pumuna sa posisyon na pwedeng ibigay ni Kai sa ating national team this World Cup. Legit shooter na lang talaga ang kulang, pero kung magbo-boom si Clarkson, Malonzo, Tana, Parks, Perez at Edu ay malaking bagay yon para sa ating national team. Samantala, hindi na tayo nag-release ng Final 12 Gilas lineup para sa World Cup. I'm sure may mga idea naman na kayo kung sino-sino ang mga makakapasok sa Final Cup. Pero kung wala pa ay ito ang ilang pasok sa aking listahan. Para sa center at power forward position ay walang iba kundi sina Kai Sotto, Junmar Fajardo, Edu at Aguilar. Sa small forward position ay sina Parks, Malonzo at Oftana. Sa shooting guard ay sina Clarkson at Scottie Thompson. At sa point guard position ay sina CJ Perez at Dwight Ramos. Kung mapapansin nyo ay 11 players lang ang aking nabanggit at kulang pa ito ng isa para mabuo ang Final 12 lineup ng Gilas. Kung kaya't sa inyo ko na ibibigay ang Final 1 slot para sa ating Gilas lineup. Kung sino kina Kiefer at Terdy Ravena, Ren Sabando at Chris Newsome ang papasok sa World Cup lineup ng Pilipinas. Kung ang pagbabasihan ay ang ganda ng performance sa mga tune-up game tulad ng sinabi ni Coach Chot ay eliminated na para sa akin si Terdy at Newsome dahil hindi ganun ka-impressive ang kanilang performance sa Europa at China. Si Kiefer ay pinakita nito ang kanyang malawak na karanasan bilang guard at player lalo na sa national stage of basketball sa mga serya ng tune-up games lalo na sa China, habang si Abando ay literal na all-around tulong at additional energy sa Gilas ang hatid nito upang makapalag ang Gilas sa mga laban sa Europa at China. Si Kiefer ay may dadagdag sa point guard position habang si Abando ay kayang punan ng dalawang posisyon ng shooting guard at small forward. Ilagay sa ating comment section kung sino ang mas matimbang sa inyo o kung may sarili din kayong opinion about dito sa ating final Gilas lineup para sa World Cup.